Kapatid, nabalitaan nyo na pumasok nga ang panahon ng El Nino. Paano maapektuhan ng El Nino ang laman ng wallet mo? Sa video na ito, pag-uusapan natin kung bakit po hindi lang itong weather problem, kundi ito ay pwedeng maging money problem. Hi there, this is Shingitan, your pambansang wealth coach. Ngayon, kung gusto mo matutunan kung paano mo maprotektahan ng sarili mo sa mga panahon ng sakuna, katulad ng El Nino. Ano ba to ang El Nino? Ang El Nino po ay hindi po natin nakikita. Pero parati natin naririnig, di ba? La Nina, El Nino. Ano po mapasok, no? Pag ang salitang El Nino. Ang El Nino po ay ibig sabihin niyan tagtuyot. Okay? Mainit, walang ulan. Pero hindi pumapasok sa atin yung isipan na pagka tagtuyot at tag-init, syempre walang masyadong harvest. Pag walang masyadong harvest, tumataas po ang presyo ng bilihin, lalo na ang iyong pagkain, di ba? Lalo na yung mga tinatawag na prutas, gulay. Syempre, pag tataas ang gastos, mas manipis ang ipon. Ganito kasi yan. Kapag sobra kasing init, di ba, walang ulan, nahirapan po ang magsasaka. Syempre, ang mangyayari po niyan, magkakaroon tinatawag na supply and demand problem. Masyadong malaki ang demand pero ang supply ay kakaunti. So tataas po ang presyo. Parang fishball lang, kapag 5 ang natitirang fishball at 10 ang gustong bumili, pwedeng taasan ng nagbebenta ang value. Hindi man literal tataas ang presyo ng fishball, pero ang ibig ko sabihin yan ng prinsipyo. Mas kaunti ang supply, mas maraming bumibili, syempre mas malaki ang prices. Kaya pag panahon ng El Nino, wag nang natin titignan yung thermometer. Titignan din natin ang presyo ng mga bilihin. Ay, by the way, hindi lang itong first time na nangyari po dito sa Pilipinas. Ito po ay nangyari noong 1997-1998. Naranasan natin ang pinakamalakas na El Nino sa ating kasaysayan. Maraming provincial po talaga yung mga lupa nagbitak-bitak. Diba? Bumagsak ang produksyon ng palay. May mga lugar nakaranas talaga ng kakulangan ng tubig at marami pong magsasaka na wala ng kita. Isipin mo yun, isang buong taon na hindi ka pwedeng magtanim. Dahil walang ulan, di ba? Walang maani. Parang nagtayo ka ng negosyo na wala kang customer, nagbabayad ka naman ng operational expense. Masakit, di ba? At di lang nagtatapos. Noong 2015, noong 2016, ganun din. Pumasok na naman ulit ang El Nino. Marami naman lalawigan ang nakaranas ng tagtuyo. Mga ika nga, dam po natin ay naubos ng tubig, mga pananim nasira at muling naramdaman ng ekonomiya ang epekto. Kaya kapag naririnig natin ang salitang El Nino, huwag nating isipin na baliwala siya. Ito ay paulit-ulit na nakakaapekto ng ating ekonomiya. Kaya nga bawat cycle, mga pamilyang nahihirapan ay dapat maghanda. Ito lang po if you are an employee na matagal mo na gustong magkaroon ng sariling negosyo, maybe you're a freelancer who wants to build something on your own. Or maybe you're someone who simply wants more than just a salary. Ang gusto mo ng second source of income, gusto mo magkaroon ng control, or gusto mo talagang to build something for your own. And I want you to imagine this. Instead of spending the next few years just thinking about starting a business, what if the next 14 days magkakaroon ka na talaga ng clear negosyo idea, validated concept, and a simple plan to launch. Hindi pa milyon ang kikitain, pero the most important thing, nagsimula ka na. Hindi lang puro plano, hindi lang puro balang araw, hindi lang sana all. So, let me ask you something right now. Do you want this year to be another year of regret and thinking about sana nag-umpisa ako? Or do you want this year to be finally starting to build one? If your answer is the second one, then I invite you to join the Juan Negociante 14-Day Nego Challenge. And then we will guide you step by step. Hindi ka na kailangang manghula. And if you're ready with the journey, click the button and secure your slot because your journey to building your first negosyo can start now. Para maintindihan po natin, ang El Nino ay hindi lang forecast. Bahagi ito ng economic history ng Pilipinas. So, ano ang magiging effect aside from pagtaas ng presyo ng bilihin? Pag mainit po ang panahon, ang electric bill po natin ay syempre tataas din po. Aircon, electric fan, mas mahabang oras ng paggamit ng appliances at walang masama doon. Ang problema lang, pag mataas ang konsumo ng kuryente, imagine mo, dating 6 hours magiging 10 hours, di ba? Pag tumaas ang electric bill na hindi naman tumataas ang sweldo, mababawasan ang budget mo. Di ba? Nagigets nyo? Kaya nga ang El Nino ay may direct effect sa monthly cash flow mo. Hindi mo kailangan maging weather forecast expert o isang economic expert to understand this. Pero teka, kung ang pagkain ay kuryente, ang pinag-uusapan nating mabigat, may isa pang epekto na mas malaki. At ito yung dahilan kung bakit maraming pamilya ay biglang nagkakaroon ng problema sa budget. Ito po,
Kapag tumataas ang presyo ng mga bilihin at pagkain, nako, natural na may domino effect yan. Tataas ang gastos ng restaurant, tataas ang gastos ng tindahan, tataas ang gastos ng supplier. So, ang mangyayari niyan, tataas din ang presyo ng mga bilihin. Diba? Katulad ng may kinainan ako sa restaurant na pagkakakain kami, regular kami doon at sinabi, meron daw silang temporary 4% increase sa kanilang lahat ng billing dahil nga sa pagtaas ng mga bilihin, dahil nga sa gasolina. Imagine mo, gasolina lang yan. Paano na? Kung wala na talagang supply, di ba? Tataas ulit ang presyo ng produkto. Kaya kailangan maintindihan po natin, hindi lang to weather forecast, pati negosyo, pati trabaho, pati local na ekonomiya ay pwedeng maapektuhan. Nagkakaroon to ng domino effect. Kaya nga ang pinakamalaking tanong right now, paano natin protektahan ang sarili natin sa El Nino effect? Number 1, magkaroon tayo ng tinatawag na emergency fund. Para kapag may biglaan ng pagtaas ng presyo, hindi ka agad mangungutang. Diba? Kahit pa konti-konti, mag-ipon ka, magtabi ka, in case, diba? Pag may mangyari, meron kang dudukutin. Guys, warning lang may mga gumagawa po ng mga fake AI videos using my name para mag-endorse ng investment. I will never endorse any type of investment. If may makita kayo, please report it right away. Ingat. Back to our regular programming. Number 2, bawasan natin ang mga ikangay sayang. No? Mga sinasayang natin. Hindi naman minsan kulang ang income. Masyado lang talaga tayo maraming sinasayang. Like for example, yung tinatawag kong financial leaks. Yung mga impulse buying. Yung mga online checkout na hindi naman kailangan. Di ba? Yung like for example, pag-order ng mga pagkain. Di ba? Grabe. Di ba pagka kumakain tayo sa labas, nako, maniwala ka. Ang dami po natin talaga mga financial leaks na pwedeng talaga nating iwasan. At pangatlo, alam mo kailangan natin gawin? Kailangan natin magdagdag talaga ng income. As your expenses increases, we have to also increase our income. Bakit po? Pag tumaas kasi ng mga 20 to 30% ang bilihin, tapos hindi naman tumataas ng 20 to 30% ang kita mo, ano mangyayari? Magne-negative ka. Do you agree? Kaya nga sa panahon ng El Nino, wag po tayong matakot. Kailangan maging handa po tayo. Number 1, magkaroon tayo ng emergency fund. Wag tayong mag-in denial. Number 2, kailangan po natin talagang magbawas ng mga gastos na hindi natin kailangan. At pangatlo, magdagdag tayo ng additional income. Sana naman mga kapatid at mga kaipunaryo, wag natin ignore itong panahon na ito. Ang panahon ng ganito ay pwede naman paghandaan. Wag naman sana umabot po tayo ng panahon na talaga tayo ay mahihirapan. Sana nakatulong tong episode na ito. Kung nakatulong tong episode na ito, please share this episode with your friends and your loved ones. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.